Isang mapagkalingang araw, Sinirangan Visayas. Nagbabalik sa ikatlo nitong episode para sa ika-4 na season, ang nag-iisa at kauna-unahang social media advocacy campaign ng DSWD Field Office 8 ang Panaringsing, buhay at balangkas ng mamamayan ng Eastern Visayas. Yan, maribang bigyan niyo po kami ng isang masigabong virtual clap at reactions. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon, Miss Jen, ikatlong araw ng buwan ng Marso taong 2026. Batiin muna natin ang ating mga Facebook Live audience. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, shout out po sa lahat ng mga nanonood ng aming live episode. Muli magandang araw sa inyo. Bagong taon, bagong season, kaya naman ikinagagalak namin ang pagpapatuloy ng advocacy project ng DSWD Eastern Visayas, ang Panaringsing. Yan, Ivan. Speaking of Panaringsing, marami po ang nagtatanong kung ano nga ba ang Panaringsing. Ano ang ginagawa natin sa ating advocacy project na ito? Yan, para po sa kaalaman ng ating mga Facebook Live audience, ang Panaringsing ay isang beautiful waray word na kung isasali natin sa wikang Filipino ay nangangahulugang sibol o kung sa English ay bloom. Alright, tama ka dyan, Ivan. And hinihahalin tulad po natin ang ating campaign na ito sa isang binhi. Binhi na patuloy pong sumisibol, namumukadkad at lumalago. Katulad po iyan ng bawat programa at serbisyo ng ehensya ng DSWD, nagpapatuloy po sa pagsibol para sa bawat benepisyaryo o kliyente nito. Iniaalay natin ang pagpapaigting at pag-streamline ng ating mga proseso, mga mekanismo at palisiya para sa pag-unlad ng estadong panlipunan ng bawat may hirap na individual, pamilya at lalong-lalo na po ang ating mga komunidad. Tama, Miss Jen, at kahit anumang hirap pa man ang ating pagdaanan bilang Angels in Red Vest, ang ating misyon at mandato alang-alang sa ganap ng kalinangang panlahat ang ating top priority. Yan, para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ang ating pong advocacy campaign ay alinsunod sa mandato ng aming DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang pagpapalaganap ng tama at angkop na impormasyon o ang tamang tulong sa tamang impormasyon. Sa advocacy campaign natin, ating susugpuin at lalabanan ang anumang uri ng fake news at misinformation hinggil sa mga programa at serbisyo ng ahensya. Sa ating pong mga taga-subaybay, kung babalikan naman natin, partner, no, ang ating nakaraang special episode nitong January 30, 2026, ating pong tinalakay ang tungkol sa walang gutong program na kasama natin sina Miss Genevieve Sumayod ng Project Development Officer 2 mula sa walang gutong program, at of course si Ma'am Annabel Agner, ang Municipal Social Welfare and Development Officer naman ng lokal na pamahalaan ng Palo, Leyte. Yan, Miss Jen, sa episode na ito, tinalakay ang tungkol sa updates at good practices hinggil sa implementasyon ng programa, hindi lamang ng ahensya, gayon din po sa ating nakasamang partner LGU, ang Local Government Unit of Palo. Tama ka dyan, Ivan. At kaya naman sa aming mga Facebook viewers, kung meron man po kayong mga komento, mensahe para sa DSWD at mga katanungan tungkol sa ating topic ngayong episode, inaanyayahan po namin kayong mag-iwan ng mensahe sa ating comment box dahil babasahin natin yan mamaya. At of course, sasagutin yan, partner, no, ng ating mga panauhin ngayong araw. Kaya naman, formal namin kayong sinasalubong sa ika-4 na episode ng Panaringsing Season 4. Yan, Miss Jen, na-miss ko po ito. Muli sa ating po mga taga-subaybay, ako po ang isa sa mga tolits ng ahensya. Sabay-sabay po tayo. Tol, anong latest? Ang iyong pong mapagmahal na kabarkada, Ivan Malquez. At ako naman po ang isa sa mga nangungunang marites ng ahensya. Sabayan nyo ako. Mare, anong latest? Ang inyong mapagkalingang kabarkada, Jenny Rose Bacali Agnila. Makakasama nyo po kami ngayong araw upang palawakin pa ang inyong pag-unawa at kaalaman tungkol sa iba't ibang programa at serbisyo ng DSWD 8. Nakasentro ang episode natin sa isa sa mga programa ng ahensya. Ito ay ang Project Local Adaptation to Water Access o LAWA at Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o BINHI o kung tawagin ay Project LAWA at BINHI.
Alright, so sasamahan tayo ng natatanging program persons upang mapayabong pa ang ating pag-unawa at kaalaman sa ating featured program na ito. Saktong-sakto no, Ivan, kasi sa araw na ito ay live po tayo. Kasalukuyan makikita nyo po sa aming likuran. Isinasagawa po ang Project Lawa at Binhi National Strategic Planning Workshop dito mismo sa ating rehiyon. So ayan, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa mga updates at aktibidad na isinasagawa kaugnay po sa implementasyon ng nasabing programa. Makakasama natin sina Miss Leia Bukatan Ibabaw, ang Project Development Officer 2, at the same time ang Project Lawa at Binhi Visayas Island Focal, at si Miss Maria Nina Patricia Gaot, ang DSWD Field Office 8 RRPC Cam Focal. So ayan, sa puntong ito po, wag na nating patagalin pa ating pag-usapan kung ano ang Project Lawa at Binhi. Without further ado, let us all welcome ang ating panauhin, Miss Leia Bukatan Ibabaw, Project Lawa at Binhi Visayas Island Focal. Yan, ma'am. Good morning, Ma'am Leia. Yan, welcome po, Ma'am Leia. Yes po. Again, ma'am, welcome po. Isang karangalan na maging panauhin po namin kayo sa talagang special episode po ng Panaringsing Talk Show. Ma'am, baka po may nais kayong batiin sa ating mga Facebook Live audience po. Sige po. Magandang umaga po sa ating lahat at napakaganda po ang live Facebook Live ng Region 48 ay FO8 at talagang live na live po talaga ito at nabigla po ako. So sa mga partner beneficiaries natin ng FO8 ay magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng FO8 po. Yan, maraming salamat, man. Para po sa kaalaman naman ng lahat, si Ma'am Leia po ay from Central Office. Isang karangalan po na maging host region po ang Region 8. Yan, at para rin po sa kaalaman ng mga nanonood ngayong araw, ang Project Lawa. Ito po yung aming yung aming board. Ang ating Project Lawa at Binhi ay isang DSWD-led Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Program. Yan, layunin po dito na magbigay ng cash for work sa mga vulnerableng pamilya na magtayo ng small farm, reservoir o lawa at community gardens o binhi. Yan, ito po ay isang sustainableng solusyon upang labanan ang gutom at pababain ang economic vulnerability ng mga komunidad sa pamagitan po ng pagsugpo ng water scarcity at food insecurity dulot ng climate change at anumang uri ng kalamidad. Alright, tama ka dyan, Ivan. At ngayong araw, upang mas palawagin pa ang ating kaalaman, simulan na po natin ang discussion, ma'am, tungkol sa Project Lawa at Binhi. Unang tanong, Ma'am Leia, handa ka na ba, ma'am? Yes, ma'am. Alright, unang tanong po, ma'am, para sa kaalaman ng lahat, ano po ang tinatawag na Project Lawa at Binhi? Ayan po. So, ang Project Lawa at Binhi, kung nakikita po ninyo ang ating nasa likuran namin, ang Project Lawa at Binhi ay ito po yung proyekto ng ating DSWD para matugunan ang labanan ang climate change. Ayan po. Ganon din po ang ibig sabihin ng lawa, baka sabihin nila yung lawa. Ito yung local adaptation of water access. Ito tinutulungan natin ang ating mga beneficiaries para sa ganun ay magkaroon sila ng yung water impounding na magbibigay naman po ang ating partner agencies like the DA. So, pagdating naman po dito sa Binhi, ayan, kung makikita nyo, Lawa at Binhi, ay ito naman po yung breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished. Ito naman po ay tinuturuan natin ang ating mga partner beneficiaries na magtanim o magkaroon ng urban gardening at magkaroon sila ng masustansyang pagkain. Ayan po yung pangunahing proyekto ng ating DSWD. Ayan. Yan, maraming salamat po ma'am sa pagbibigay ng paunang impormasyon hinggil sa Project Lawa at Binhi. Ngayon ma'am,
Yes po, kung meron po In kayong additional idadagdag. din po, ang isang layunin din po ng Project Lawat Binhi, syempre, palakasin natin ang water sufficiency sa ating komunidad. At ganun din po ang mapabuti natin ang food security ang ating mga komunidad din. At the same time, ay nagbibigay din po tayo ng cash forward sa pansamantalang trabaho sa ating mga beneficiary. Ayan po. Yan, sige po. Ma'am, para po sa ating pangalawang tanong, paano po nakakatulong ang Project Lawa at Binhi sa paghahanda po ng komunidad laban sa epekto ng climate change na nabanggit mo po kanina? Siyempre, maganda rin po itong katanungan, sir, kasi nakakatulong po ang Project Lawat Binhi sa ating mga komunidad or partner beneficiaries kasi tinitignan natin na magkaroon sila ng sapat na tubig, sapat na magkain, at magkaroon din sila at maging handa, tinuturuan na din natin silang maging handa at matatag sa yung climate change. Ayan po. Maraming salamat, ma'am. And the purpose po nito is that to combat po the effect of climate change, 'di ba? Kasi sa panahon ngayon, pabago-bago na ang ating klima, ang ating panahon. Kaya napaka-importante po talaga na nagkaroon ng proyekto ang DSWD. So, bagong project po ito at marami na pong natulungan. At karagdagan din po ay tinitiyak din natin na mabigyan sila ng sapat na supply ng tubig, lalong-lalo na for the incoming yung panahon ng tagtuyot. So, we ensure na mayroon silang sapat na tubig sa ating komunidad para sa ganun ay maging healthy pa rin ang ating mga pananim sa ating mga partner beneficiaries. Alright, so kasi ngayon ma'am, malapit-lapit na po ng mga tagtuyot, 'di ba? So we are already in the month of March. So ayan, napaka-importante po talaga na ma-secure po natin ang water access, lalong-lalo na sa ating mga tanim. So karagdagang tanong, Ma'am Lea, paano po kaya pinipili ang mga lugar o barangay na isinasama sa implementasyon ng programa? Paano po ang pagpili? Siyempre, unang-una po ay pinipili na paano pinili ang mga lugar o barangay. Pinipili po ito ng unang-una po sa LGU. Magkakaroon po sila ng assessments. At unang-una po dito ay ang ano po yung mga naapektuhan ng kalamidad. Ayun po yung mga paungunahin natin na nire-recommenda sa LGU at nagkakaroon din po ng resulta ng assessment upang masigurong ang proyekto ay makakatulong ng malaki sa ating komunidad. Ayun po. Siyempre, pangalawa mo dito yung ating mga mahihirap na pamilya na tapos yung mga IPs, yung indigenous people with the solo parent, ayan po, the PWD, ayan po yung dapat mai-recommend po sa LGU. Ayan. Yan, maraming salamat po ma'am sa impormasyon po na naibigay mo po. Ngayon, para po sa pang-apat na tanong, sino-sino naman po ang pangunahing target beneficiary ng programa? Sabi ko nga po kanina ay ito yung mga paunahing target ng ating proyekto ay ito yung nasabi ko kanina na yung may hirap na family, the solo parents, the PWD, at the same time, yung mga kababayan nating indigenous people. Ay ito po yung mga pamilya sa ating komunidad upang matulungan natin na magkaroon ng sapat na pagkain, turuan natin sila para magkaroon din sila ng mga healthy foods sa kanilang pamilya. Ayan. Yes, in addition din ma'am, yung mga priorities natin na beneficiaries po ay yung mga disaster-affected communities, individuals, yung mga vulnerable sektor ng ating lipunan. Ayan. So karagdagang tanong ma'am, gaano po katagal ang implementasyon ng bawat proyekto sa isang komunidad? Ito po ma'am ay nagtatagal ang ating proyekto sa isang community. Meron po tayong 20 days cash for work. Yan po sila. Meron tayong 20 days. Ito naman po ay nakakatulong sa kanilang pamilya for their daily needs. Ayan po. Right? So may 20 days po tayo na cash for work. Ayan. 'Di ba ma'am,
I believe meron po training. Yes, ma'am, cash for training. I believe may mga phase po, di ba, ma'am? May 3-day na parang learning and development. So doon po tinatalakay kung ano ang proyekto, the objectives. At Meron tayong, ay tama yung sinabi Oo, ni yes, Ma'am, ma'am. meron tayong 3 days training. Ito yung ano ba talaga yung programa, ano yung objectives neto, and then after neto ay mag-actual training na sila. Para mayroon naman tayong mga technical assistant from, for example, our partner agencies like the DA, turuan ang ating mga partner beneficiaries ng tama at paano magtanim at hindi lang pala basta magtanim. May mga techniques yan. Ayan. alright, so may 15 days na actual work at saka may 2 days, ma'am, if I am not mistaken, na sustainability, di ba? That is why we need also yung mga partners natin, di ba? We need the partners coming from other agencies, di ba? Para masustain po ang ating programa, hindi lang 20 days, but of course, aabot pa siya ilang years, di ba? At isa din tong paraan na magiging source of income, hindi lamang po pagkain, pag-inom yung makukuha ng ating mga benepisyaryo, pero pwede din po maging source of income. Yan. Thank you, ma'am. Maraming salamat po sa pagbibigay ng impormasyon na yun na talagang napaka-importante para po sa mga beneficiaries natin at sa magiging beneficiaries ng Project Lawa at Binhi. Ngayon, ma'am, ano naman po ang papel ng lokal na pamahalaan sa pagpapatupad po ng Project Lawa at Binhi? Ang unang-una po na papel ng ating pamahalaan, syempre yung napakahalaga upang may sigurong maayos na maipatupad itong programa, epektibo at syempre yung makikinabang talaga ang ating komunidad. Ang unang-una po ay yung pagbigay ng suporta dito, ng magbigay ng pondo, suporta sa pagbibigay ng pondo. At pangalawa po ay yung ang dapat ay ang LGU ay very cooperative sa pag-support ng ating programa. Siyempre ito ay hindi lang po doon, may pagsasagawa din tayo ng monitoring. Dapat imo-monitor din natin, regular na pag-monitor natin sa ating programa. At siyempre po dito ay pagbibigay ng policy and regulation ng ating programa. At ito po ay isabi din po ay pinapalakas natin na kakayahan ng ating komunidad. Ayan po. Alright, thank you, ma'am. That is right po na our LGUs po should be supportive, no, sa programa, lalong-lalo na sa Project Lawa at Binhi because it's for the residents' benefit naman din po, di ba, ma'am? Yes. And then, for additional, I would like to thank FO8 for the very supportive sa ating programa na Lawa at Binhi. Ayan. Tama ka dyan, ma'am. Supportive po talaga ang mga taga-Rehiyon 8. Rehiyon 8. Alright, so karagdagang tanong, Ma'am Leia, ano po kaya ang pinakamalaking pagbabago, no, na iyong nakita sa mga beneficiaryo mula po sa nagkaroon or naging beneficiaries na po sila ng Lawa at Binhi? Para sa akin, nakita ko po na napakalaking tulong sa napakalaking tulong ang proyekto na ito, ang Lawa at Binhi sa ating partner beneficiary. Nakita ko na po ito, ang ating mga anak ng ating mga partner beneficiaries is very healthy na sila. Kasi bukod doon ay nagkakaroon din sila ng sapat na baon papunta sa school araw-araw dahil doon sa mga partner beneficiaries natin na hindi na sila namamalengke, bagkus nagkakaroon na rin sila ng tinitinda nila for their daily needs. At isa din po dito, ang napansin ko din po, lalong-lalo na sa Visayas na hawak ko ay base sa ating mga partner beneficiaries, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen, ay nakakatulong din sa kanila dahil exercise din ito para sa ating mga partner beneficiaries. At the same time, malaking tulong ito sa ating mga partner beneficiaries dahil dito na nila nakita ang kanilang partner sa kanilang buhay. Dahil dito, sa araw-araw nilang pupunta sa garden, pag-aayos ng mga, nagkaroon na sila ng pagmamahalan ng bawat isa. Kaya ang sabi nila sa akin ay napakalaking tulong ang proyekto na ito dahil nga po ay unang-una ay healthy na ang kanilang family. Meron na silang
savings. Importante po yon, savings ay at tuloy-tuloy na rin po ang pagpasok ng kanilang mga anak sa school. Ayun po yung nakita kong pagbabago ng ating programa. Ayan po. Alright, maraming salamat Ma'am Lea. Napakamalaking tulong po para sa amin at para sa lahat ng mga nanonood na malaman nila kung ano nga ba itong proyekto. Yan, madami po tayong natutunan sa pauna nating talakayan hinggil sa Project Lawa at Binhi. Ngunit bago po tayo tumungo sa ating susunod na parte naman ng ating programa, ay atin po munang pansamantalang putulin ito at magbabalik po kami matapos ang ilang patalastas. Wala ka bang napapansin sa iyong kapaligiran sa mga nag-aambang panganib sa kalikasan? May nagagawa ba ang sambayanan? Ilan sa mga puro-puro na gusto natin pabigyan ng ginang. Tunghayan ang kwento sa likod ng isang proyekto na kakaantig at makapagbabago sa pamumuhay ng mamamayan ng Silangang Visayas. Isang interbensyon mula sa Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Risk Resilience Program for Climate Change, Adaptation and Mitigation na may layuning matulungan ang mga mamamayan na labanan ang gutom at maibsan ang kahirapan. Ito ang Project Lawa at Binhi. Sa pamamagitan ng pagtugon sa kakulangan ng tubig at kawalan ng pagkain na pinaigting ng climate change, unti-unting natugunan ng proyekto ang pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino. Nalinang din ang kanilang kaalaman at kasanayan laban sa mga epekto ng climate change. Sa loob ng 20 araw, natuto, nakapagtrabaho at nasimulan ang mga inisyatibong tutulong bigyan ng matagalang benepisyo ang mga mamamayan ng Rehiyon 8. Aabot sa 4,017 na benepisyaryo katumbas ng 30,127,500 na halaga mula sa 3 probinsya ng Eastern Visayas, kabilang ang Northern Samar, Eastern Samar at Southern Leyte, ang mapalad na nabigyang tulong sa pamamagitan ng proyektong ito. Ako po si Nerio Kilicolada, ang punong barangay ng Barangay Bato dito sa Bungto ng Gamay, Northern Samar. Malaking tulong po itong project ma'am na ito dahil una sa lahat nagkaroon ng instant na pagkakitaan ng mga tao. Lalo na ngayon na humaharap kami sa medyo mahirap ang buhay ngayon. Malaking pasalamat namin sa project ng Binhi at Lawa. Nakaabil ang aming mga constituent para rin ma-encourage din sila sa pag-participate sa community. Kaya ako Christopher Adorna, taga dinya ka-payon, turas sa dinya beneficiary tabon Project Lawa. Data na buling mamahamunan Project Lawa, labihan na akong pamilya. So kaliwatan natin mga membro. Data na buling gaira, kung tamon membro, so siguro namon nga di rin mawawala tayo nagkataroy sagad kami. Kung ano tamon din yung mga trabaho, ginagawa namin, groupings kami para di rin madilata naman adlaw, kan na pamilya. Ang namang produkto din ni ma'am, nakuha namin kinis, tapos nakakuha kami ang isda daan. Kami na nakukuha, pasayan, ang isda, sana nga di pa magadag, pang ulam-ulam lanay. Ako una, nagpapasalamat din nga programa. Lawa at Binhi. Dahil ni nakakita kami hin lamrad na kung diin nagigiya mo para hiton maupaya kabubuwasan ni tagpo. Salamat na ni programa kung diin na ayudahan kami labi na at paghimo at age to this decision. I did not because of this program, waray kami nakatuan. Kaya asitit una ka importansya nga na ipaabot sa amon ito yung programa.
Ikaduha, ang epekto naman para ang akong constituent, ang akong mga pinaura, hindi naging paglaom ininira, nga kundi ini nga paglaom binsusundan nira. Ay nakita na nira nga diri ngayon forever and dependent ka, and diri asya nga pamamaagi ang kinabuhi ang pandagat. Wara na ang dinamita, wara na ang troll, waray na ang susa. Yada na ikinita na ano upay nga sakto nga programa. Ako po, hinila na po at Nisaka. Aada ako i-star hiton Barangay Rizal, Dolores, Eastern Samar. Nabuligan kami hininga project lawat binhi pinaagihan bulighan DSWD. Usa ini nga nakabulig haamon maibanan kapubrehan. Dati ini nga bulig para haamon nga nahimimbro hini nga project. Anamon na harvest mais, tapos an okra nga bilanghoy. Anamon na ako dituhan lawa isda nga tilapia. Nakadugang inihan amon pagkaon, nakabulig ba? Magpapadayon ini nga programa pinaagihit amon pagburublig, pagkaerosa, pag-irintindihay. Ako si Mr. Rolando Cano, taga Barangay Pandan, Sugod, Sardin, Leyte. Usa ako ka beneficiary sa lawak at binhi. Ang bahay na nipo, ma'am, sa parte og pagtabang, dako katabang ni kining prodika. Ko dog natabang sa akong pamilya, kuan sa adlaw-adlaw na mong panginahanglan. Kung gusto mi magkuha og kanang dili adlaw-adlaw pagkaon na mo sa kuan, makakuha mi kay namin makuha nga mabaligya. Dako dog tabang na ni kaning prodika. Sa karon lang nga naning project lawa, mga namin sa among pamilya mo na mga kung naay kwarta. Dali na ko makakuha kay makuha kog mga pila ka kilo diha ang harvest. Makasuporta na din, ma'am. Mahigit 286 lawa projects ang naisagawa na inaasahang makakatulong na tugunan pangangailangan sa tubig sa buong rehiyon at 175 binhi projects na inaasahang matutugunan ang kakulangan ng pagkain, partikular na sa panahon ng El Nino at La Nina. Ganon na lamang kalaki ang pasasalamat, hindi lamang ng mga benepisyaryo, kundi pati na rin ang mga lokal na pamahalaan dahil ito ay nakatutulong sa pag-unlad ng kanilang komunidad. Kaya ko, Ma'am Sir ng DSWD, in hulos nagpapasalamat ni kasing-kasing pagbulig amon. Akon, nalabihan ako mga membro, data ni bulig. Damang salamat. Salamat ko ninyo, ma'am. O nga, lalo na sa DSWD, sa pinakataas na DSWD, alam ko makailagi sa pinakamataas. It akon masisiring nga to ha DSWD, nagpapasalamat nga. Sa kami din nga ni himimbro nga maging successful ito na amon. Trabaho magtaerosa nga agusyahan pa kami nira para mabuligan paliwat kami hin. Damo pa nga bulig nira haamon. Salamat in iyo gugma, pinagi ni nga iyo oras. Wala niyo sinisiring at hadlog, wala niyo kabaraka ang talking the DSWD personnel of the Region 8. Thank you for inspiring us. Thank you for letting us dream, run, and walk with the principle of pura mismo. Thank you, and mabuhay tayong lahat. Kung kaya't buong puwersa at patuloy ang kanilang suporta sa implementasyon nitong programa. Pag may tinanim, piyak may aanihin. Pag may nilikhang lawa, may mapagkukunan ng biyaya. Tunay na kay palad ng ating mga benepisaryo. Dahil sa programang ito, maaasahan ang kahandaan sa anumang uri ng sakuna at pagbabago sa estado ng mga mamamayan. Narito ang ahensya hindi lamang sa pagbibigay kalinga at suporta, kundi pati na rin sa paghahatid ng maagap na tulong upang mas guminhawa ang ating pamumuhay. Umulan man o bumagyo, sa panahon man ng El Nino, tiyak na palaging nariyan saan ka mang sulok ng Rehiyon 8. Dahil sa DSWD, bawat buhay ay mahalaga. Padayon. Muli kayo po ay nagbabalik sa Panaringsing Season 4.
Yan, ipagpatuloy po natin ang ating diskusyon. Sa pagkakataong ito, sasamahan tayo ng isa pa nating panauhin mula sa ating rehiyon. Siya po ay si Miss Maria Nina Patricia Gaot, Project Development Officer 2 at Project Development Officer 3 at Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation Focal. Sa ating mga manonood, sabay-sabay po nating salubungin ng virtual clap at reactions si Miss Nina. Palakpakan naman po. Yan, magandang hapon po, Miss Nina. Welcome po sa Panaringsing. Unang-una po ay baka po meron po kayong nais batiin sa ating mga Facebook Live audience. Hello everyone, good noon po sa inyong lahat. Ayan, so good noon po sa ating lahat. So ayan, tika nga, simulan na natin no ang ating unang tanong para sa ating focal. Ano po ang naging tugon ng mga local na pamahalaan sa implementasyon ng Project Lawa at Binhi sa ating rehiyon, ma'am? Okay, so ang naging tugon ng mga LGUs sa Region 8 is nagkaroon sila ng active participation in which nandun sila sa consultation meetings, sa site validations, and nag-provide din sila ng technical support. May mga LGUs din po tayo na nagkaroon ng mga ordinances, both LGU and the barangay. So, nagkaroon din po ng mga technical support like skills training, kung ano po ba ang mga dapat na malaman ng mga partner beneficiaries para sa Project Lawa at Binhi. Yes po. Maraming salamat po sa pagbigay po ng emphasis na malaging epekto or impact na nagawa hindi lamang sa beneficiaries bagkus na rin influensyahan rin natin ang ating mga politicians, mga mababatas, no, na talagang tulungan na gawin at maging magandang implementasyon ng programa. Ngayon po, sa inyong obserbasyon bilang Project Development Officer ng programa, ano ang pinakamahalagang pagbabago o epekto na nakita ninyo sa mga beneficiaryo at sa komunidad matapos maipatupad ang kanilang mga projects? Okay, so ang pinakamahalagang epekto or pagbabago na nakita ko as project implementer is yung sense of ownership ng ating mga partner beneficiaries. Aside sa food security and water sufficiency na yun talaga yung goal ng Project Lawa at Binhi, nagkaroon sila ng sense of ownership. So, alam naman natin na may 20 days tayo na implementation. So, after 20 days, nakikita na natin na dun talaga pumapasok yung commitment ng mga partner beneficiaries at ng LGUs sa project. Kasi, syempre, after 20 days, sasabihin ng iba ay parang dole out lang, parang bibigyan lang sila ng pera tapos sila mag-cash for work. So hindi siya ganon. Actually, after the 20 days, nagkakaroon pa ng mga sustainability trainings, mga sustainability strategies or approaches yung LGUs na ini-impart nila sa partner beneficiaries nang sa ganon ay maging resilient yung mga partner beneficiaries natin. Yes po. Alright, maraming salamat po, Ma'am Nina. Matanong ko lang, Ma'am, magkano po pala ang ating naibibigay? Ito, para malaman ng ating mga viewers, magkano po ang halagang naibibigay natin sa ating mga beneficiaries? Okay, so ang binibigay po natin is naka-based po sa regional na minimum wage rate. So dito po sa Region 8, meron po tayong 435. So 435 per day times 20 days ay may 8,700 po ang isang partner beneficiary. So malaki-laki na po siya. Yan, so narinig po ng ating mga manonood na base po iyan sa ating regional minimum wage rate. So, kung dito sa atin, hindi ko lang po alam kung exact 435. So, 20 days po ang ating cash for training, cash for work. So, 20 days times 435. So, yun po ang nakukuha. Am I right, Ma'am Nina? Yun po yung nakukuha ng ating beneficiaryo. So, ayan, maraming salamat po, Ma'am, sa pagsagot. Baka si Ma'am Leia may karagdagan. In addition po, ay good news din sa ating mga partner beneficiaries kasi ngayong taon po ay magkakaroon po sila ulit ng cash for training. Yes po. So, for this year po, may implementation po ulit tayo dito sa Region 8. Yes po. Ayan, maraming salamat. So, panibagong beneficiaryo na naman, Ma'am, ang matutulungan. Ayan, so,
or as is paling ma'am, yung mga beneficiaries before, ganyan pa rin. Pero I believe, madadagdagan, di ba? So, ayan. Depende po yan kung meron pa talagang mga beneficiary na nangangailangan ng tulong, lalo na yung mga nasa mga GIDA areas, yung mga vulnerable na atin. Na rin po na graduate na rin po ng 4Ps na isa rin po yan sa ating target. Ayan. Ma'am, baka mayroon ka pang gustong sabihin? Pasalamatan? Baka may nanonood na ating beneficiaries from Region 8. Baka may gusto ka pong sabihin, ma'am. Sa pasalamatan ko po, unang-una po si Ma'am Ninya, ang ating regional focal dito sa FO8, ganun din po sa kanyang mga kasamahan. So, for this month ay magkakaroon po siguro kami ng site visit for this FO8 at makita ko po at ma-actual ko po, makita na po ang ating partner beneficiaries. Kaya ang ating mga partner beneficiaries from FO8, magandang hapon po sa inyo lahat at see you po ngayong buwan. Ayan po. Maraming salamat po, Miss Leia. And of course, Miss Ninya, kung meron ka pong nais na ibahagi panghuling mensahe sa atin pong mga manonood sa beneficiaries. Okay, so damo po nga salamat. Labi na po naton mga partner beneficiaries nga padayon nga nag-i-implementar nga di sustain ang ara mga project sites sa aton Project Lawa at Binhi. So nagiging happy po ang amon team together po with the DRRS head which is Mr. Teo Feleses and our DC na nahetalado. Happy po kami na duro nga may sense of fulfillment po kami kay nakikitaan po namon ang changes han iyo community han pag enter po han Project Lawa at Binhi. So thank you very much po. Yan, muli maraming salamat po sa ating mga guest ngayong araw. Ngunit bago pa man ito magwakas, Miss Jen, dahil actually tayo nasa huling bahagi na ng ating programa, muli po nating inaanyayahan ang ating mga audience mula sa iba't ibang platform na bisitahin ang mga episodes ng Panaringsing dito lamang po sa aming official Facebook page. Alright, tama ka dyan, Ivan. Muli kami nagpapasalamat na sa nakasama nating mga key program persons, Ma'am Ninya at Ma'am Leia from Central Office para sa kanilang oras at expertise na ibinahagi bilang resource person sa ating episode. Maraming salamat po. At kung mayroon po ba kayong mga mensahe, mga komento pa sa ating mga nanonood, just leave it sa ating comment box or greetings po para sa ating mga resource persons. Yan, maraming salamat po sa ating Facebook Live audience na nakatutok at nanood ngayong araw. Hangad namin na kayo ay maraming natutuhan sa talakayan natin sa episode na ito. Inaanyayahan namin kayong lahat na tulungan kaming i-advocate ang mga programa at serbisyo ng DSWD upang mas mapalawig pa at maibahagi pa sa iba pang mga individual at sektor ang ating mga aksyon para sa ganap na kalingang panlahat. Abangan po ulit kami sa susunod na episode. Yan, para po sa updates mula sa DSWD Field Office 8 ay maaari nyo po kaming bisitahin sa aming website fo8.dswd.gov.ph o kaya hanapin ang DSWD Region 8 sa Facebook at DSWD Eastern Visayas. Muli, ako po ang inyong lingkod, Jenny Rose Bacali Agnila. At ako naman po si Ivan Malquez kasama ang namamahala sa aming technical side, Mr. Kersey Badokdok, kasangga ang buong puwersa ng DSWD Field Office 8 Social Marketing Unit at Regional Information and Communications Technology Section at sa ngalan ni DSWD Field Office 8 Regional Director Grace Q. Subong. Hanggang sa muli nating pagkikita-kita dito sa Usapang May Kalinga at Puso. Balitang napapanahon at totoo. Impormasyong sumasalamin sa tunay na buhay ng bawat individual, pamilya at komunidad. Ihahatid ng DSWD sa inyo saan ka mang sulok ng Rehiyon 8. Ito ang Panaringsing Talk Show.